Sa ating pagpapatuloy sa aklat ng Genesis, ating tatalakayin ang tungkol sa baha. Taken from the book of Genesis, chapter 7, verses 1 to 24. Sinabi ni Yahweh kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat inuutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 years o taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki, na sina Shem, Ham at Japhet, at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. 1 lalaki at 1 babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe. Ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig, habang lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok. At tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga mahayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 days or araw. Purihin po natin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ang mga aral sa talata nating binasa ay tungkol sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbuo ni Noah ng barko at pagsunod sa mga utos ng Diyos kahit na sa gitna ng matinding pagsubok. Ito ay nagtuturo rin tungkol sa katarungan at kaligtasan, kung saan pinaprotektahan ng Diyos ang mga taong matuwid, tulad ni Noe at ng kanyang pamilya, at pinipili ang mga may pananampalataya. Ang kabanata ay nagpapakita rin ng paghukom ng Diyos sa kasalanan at kanyang habag, na nagbibigay ng pagkakataon para sa bagong simula
sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila mula sa baha. Tayo po'y manalangin. Diyos naming Ama, salamat po sa pag-alala sa amin. Tulungan ninyo kaming sumunod sa inyong mga utos, tulad ni Noe. At isama kaming protektahan mula sa pagbaha ng mundo. Aminin ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. To God be all the glory, and have a blessed Saturday sa ating lahat.